Ang konsyensya ba ang magdidikta kung ano ang totoo at hindi? At kung ano ang mabuti at masama? Kung dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tawo ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Hindi natin sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini yung alagad si Brother Edgar Luna. Sister Elaine, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid, nandito naman tayo sa ating programa Kay Unsabay Kamatuoran. Ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid, patungkol sa ating konsyensya. So bago pa ang lahat mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan Channel. Like, comment, and share. Kung may mga katanungan kayo mga kapatid, mag-message lang at sasagutin niya ng ating programa Kay Unsabay Kamatuoran. Ang ating tatalakayin ngayon patungkol sa ating konsyensya. Ang konsyensya ba ang magdidikta kung ano ang totoo at hindi? At kung ano ang mabuti at masama? Hindi tama ang ganitong pag-iisip. Ang konsyensya ang faculty o kagawaran sa ating pagkatao na magdidikta sa atin na mali ang ating ginagawa o magdidikta sa atin na hindi paggawa ng mabuti na dapat nating gawin. Pero kailangan nating matutunan kung ano ang masama at mabuti. At ito ang gawain ng ating pag-iisip o intellect. Kung mabuti ang ating pinag-aralan, magagabayan tayo ng mabuti ng ating konsyensya. Pero kung hindi mabuti ang ating pinag-aralan, hindi mapagkakatiwalaan ang ating konsyensya. Halimbawa mga kapatid, kung natutunan mo na hindi kasalanan ang magnakaw at naniniwala ka talaga nito, hindi ka guguluhin ng iyong konsensya kahit na magnakaw ka pa sa bangko. Mga kapatid, palagi tayong makakarinig sa mga tao na nagsasabi na ang aking konsyensya ang magsasabi sa akin na mabuti itong gawin kahit pa na malinaw na mali ang kanilang ginawa. Nangyari ito dahil ang konsyensya ng mga ganito klaseng tao ay hindi mabuti ang natututunan. Kahit na mayroon tayong obligasyon sa pagsunod sa ating konsyensya at mayroon din tayong obligasyon na siguraduhin na matutunan ng ating konsyensya ang mabuti. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga katuroang moral o moral teaching sa ating simbahan, sa pagdarasal, pagbibigay pansin na matutunan ang banal na kasulatan. Kung hindi natin ito gagawin, may posibilidad na magkakaroon tayo ng empty conscience. Walang laman na bulig na hindi maggagabay sa atin sa paggawa ng mabuti o isang frank conscience na nakakakita ng kasalanan kahit sa kalagayang wala namang kasalanan. Mayroong dalawang kalagayan ang empty conscience. Una, ito ang tinatawag na licentiousness. Pangalawa,
scrupulosity. Itong licentiousness mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay kalaswaan o halayan na hindi nakikita ang kasalanan maliban kung ito ay nalalantad na. Samantalang ang scrupulosity ay nakakakita ng kasalanan kahit sa kalagayan na hindi naman kasalanan. Ang tao na hindi ginagambala sa kanyang kasalanan o masyado na bang ginagambala sa kanyang kasalanan ay kailangan ng lumapit sa kanyang spiritual advisor. Mga kapatid, mga ganitong bagay ay tanda ng spiritual malformation, spiritual na buhay na mali ang natutunan na maaari pang itama. Yun lang po lahat mga kapatid. Sana marami kayong natutunan sa maikling video na ito. At maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Sister Amy. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.